Naglalakihang mga tsinelas ang binitbit ng mga opisyal ng League of City Mayors of the Philippines. Pawang mga simbolo di umano ng kanilang patuloy na protesta sa flip-flopping o pabago-bagong desisyon ng Korte Suprema ukol sa kaso ng konbersyon ng 16 na mga munisipalidad sa pagiging lungsod sa kanilang Special General Assembly nitong Martes, lungsod ng Maynila. Maalalang nitong Pebrero, muling binago ng Korte Suprema sa ika-4 na pagkakataon ang kanilang desisyon pabor sa pagiging syudad ng 16 na mga bayan sa bansa. Ito ay sa kabila raw ng di pagpasa ng mga naturang munisipalidad sa mga pamantayan ng pagiging syudad na itinakda ng Local Government Code tulad ng populasyon at ng locally generated income. Isang patagong sulat umano mula sa kampo ng mga munisipalidad ang direktang nakaepekto sa mga justices na nagdesisyon ng kaso. Ayon sa LCP, nawawala ang kredibilidad ng sistemang panghudikatura bunsod ng pabago-bagong desisyon ng pinakataas-taasang korte. Gayunpaman, hindi umano sila laban sa Korte Suprema bilang isang institusyon, bagkus ay nais lamang nilang pairali ng batas at ang konstitusyon, partikular na ang Local Government Code. Samantala, layo naman ang pagpupulong na magkaroon ng solido at nagkakaisang aksyon ng 122 mga syudad upang kondinahin ang desisyon ng Korte Suprema, ayon kay LCP Secretary General at Alaminos City Mayor Hernani Braganza. May mga nagsabi na i-half mass namin yung bandila namin, mag-welcome kami ng armband. At the same time, sabi naman ng National Executive Board na pwede tayong mag-conduct ng parang mga nationally coordinated activities to show our protest doon sa desisyon ng Korte Suprema. Iniisip nila yung baka, kung ma-approve today, yung parang national work stoppage ng lahat ng cities. But nasa planning stage pa yun. Kalakip na dito ang planong pagpapasa ng mga sangguniang panlunsod at mga pamahalang pambarangay sa mga syudad sa buong bansa ng mga resolusyon na tumutuligsa sa naturang desisyon. Dagdag pa ng Liga, isang malawak na pagkilos sa harap ng Korte Suprema ang magaganap bukas 9 ng Marso kasabay ng kanilang paghahain ng motion for reconsideration sa Korte. Pero kung mananatili ang Korte Suprema sa pagpabor sa konbersyon, maaari di umanong maghain ng demanda laban sa mga maestrado ang Liga, ayon kay LCP President at San Fernando City Mayor Oscar Rodriguez. Talagang adverse pa rin ang magiging decision nila sa amin. We can file a second motion for recon. Bakit yung kabila nakapag-file ng second motion? We can also do that. If ultimately, isasara na nila yung daan doon, then we will see the possible last resort para ma-correct. Dapat na ma-correct at managot yun dapat na managot. Samantala, nagpaalala naman sa Korte Suprema si dating Senador Aquilino Nene Pimentel na siyang nag-sponsor ng Local Government Code kung saan nakasaad ang mga panuntunan ng pagiging syudad. Kahit ano po ang gawin ng Korte Suprema, basta nakabatay sa saligang batas at sa mga batas ng umiiral, lalo na sa paggawa ng mga gobyerno lokal, okay lang yun, mga patakaran. At yun sana ay, kung masunod lang yan, ayos siguro ang lahat. Hindi rin naman nakakatulong sa bansa ang pabago-bagong desisyon ng Korte Suprema. Ang trabaho ng Korte Suprema ay ipanatag ang kalooban ng mga taong bayan to stabilize the nation. Hindi po trabaho ng Korte Suprema na parang lindol na yayanig sa struktura ng bayan. At kung ang desisyon ng Korte Suprema ay papalit-palit, parang every time na magpalit on the same issue, naglilindol at nayayanig yung struktura ng bayan, which therefore will cause more problems than it wants to solve. So, tinatayang nasa mahigit 3 bilyon at 700 milyong piso ang mawawala umano sa pondo ng 122 mga syudad sa bansa. Direktang makakaapekto ito sa mga programang pabahay, pondong pangkalamidad at mga basic services. Kasama si cameraman Jeremy Dimal, ako si Don Soyong nag-uulat para sa CLTV 36 Balitaan.